Pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Partner, grabe yung storya ni Sam, no? Actually. Alam mo, tulad nga ng sinabi ko kanina, may mga tao palang handang ibuwis yung buhay nila sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng pinaglalaban nila, partner. Oo, pero dudala mo yung ex ko, sinabi niya rin yun sa akin. Yung tipong, pag umalis ka, pag iniwan mo ako, Papakamatay ako! papakamatay ako. Sabi niya pa, tatalon pa siya dun sa may bridge. Buhay pa naman siya ngayon. 3 na yung panganay. Hindi pala totoo. Hindi ba na totoo? Pagbabanta lang pala talaga yun para mamanipula ka na magstay o manatili sa kanya. Pero may ibang tao na gano'n na. Magkaiba naman yun dun sa sitwasyon ni Sam. Kasi feeling ko itong si Sam, mahal na mahal talaga siya ng fiancé niya. Oo. And ayaw niya lang talaga na mawala itong taong to sa buhay niya. It's just that, napapaisip ako dun sa utak talaga ni Sam. Parang gusto kong pumasok sa utak niya. Tapos, tingnan ko kung ano talagang wiring yung meron siya. Kasi, anong klaseng pagmamahal o ano yung meron siya para dito sa ex-partner niya na kaya niyang iwanan itong fiancé niya para matulungan itong ex-partner niya doon sa karamdaman niya. Siguro nandun din yung iniisip ko na tatay kasi to ng anak niya. Kaya siguro may part of her na gusto niya humaba pa yung buhay ng tatay ng anak niya. And iniisip ko din na baka malalim talaga yung pinagsamahan nila na kahit i-deny niya na hindi, wala akong future dito, pero nandun pa rin yung pagmamahal. Kasi natiis niya pa rin siya nung mga panahon na sila. Yung ganun ba? Sa akin naman, partner, iba naman yung pananaw ko dito. Mm-hmm. Para sa akin, dapat si Sam, hindi niya laging iniisip yung ibang tao. Masama din yun, na dahil natatakot ka na baka mawala tong tao to, na magpakamatay tong tao to, babalikan mo. Ano yung assurance para hindi na to magpakamatay kapag binalikan mo? Wala naman Tsaka unang-una, dapat mahalin muna ni Sam yung sarili niya. Huwag siyang dumepende doon sa sinasabi ng guy na hindi kaya, na wala siya, mamapapakamatay. Ito yung fiancé niya, ha? Oo, ito nga yung fiancé niya. Oho. Pero yung isa naman, si ex-partner, wala namang mga ganun na nabanggit. Wala. Oo. Masakit lang. Naisipin na, bakit naguguluhan ka? Umuo ka na magpakasal dun sa fiancé. Bakit mo pa rin pipiliin yung ex-partner? So parang, naisip ko tuloy ngayon, ano nga tong pagdedesisyon mo na ginagawa sa buhay mo? Na binigyan niya pa ng as in parang pinapagamot niya pa itong ex-partner niya, ha? Pinapagamot niya pa, ha? Para talaga gumaling, ha? Tapos itong fiancé niya, nakatakda ng ikasal sila next year, pero parang nandun sa utak niya na, iwan ko na lang kaya. Kaya lang hindi niya pwedeng iwanan kasi nga may pagbabanta ng pagpapakamatay.
So, sino nga bang pipiliin niya doon sa dalawang yun? Yung ex-partner niya na wala naman siyang future na ngayon, may liver disease. Mhm. O etong current partner niya na fiancé niya na nakatakda na siyang pakasalan sa susunod na taon, June 2027, at handang magpakamatay para sa kanya. Tingin mo awa lang? Yung para sa ex-partner. Oo. Alam mo, dude, minsan kasi hindi tugma yung sinasabi natin sa aksyon natin eh. Tama. Sige, ikaw muna. Parang hindi tugma eh. Kasi sinasabi niya na naawa siya. Pero bakit kaya mong bitiwan yung yung fiancé mo? Exactly. Tsaka, bakit pinapagamot mo pa yung tao? Mhm. Kasi kung naawa ka lang, samahan mo lang. Hindi ka nagagastos ng kung magkano man. Pero sinagot mo lahat eh. At para sa akin, hindi mababaw na awa lang yun. At hindi lang basta-basta awa lang yun. Pagmamahal yun. And yun nga inisip ko, dude eh. Baka dahil din sa pagmamahal, plus tatay siya ng anak nila. Pwede yun. Tatay ng anak niya eh. Tama. So gusto niya na makasama pa ng anak niya ng matagal itong tatay niya. Tsaka the fact na naisipan mo, na iwanan mo itong fiancé mo, ibang usapan na yun. Di ba? Yung parang, kasi kapag nandiyan ka na sa part na yan eh, na ikakasal ka na, hindi ka na mag-iisip pa ng mga pwedeng makasira sa inyong dalawa eh. Hindi ka na mag-i-entertain ng ibang tao, hindi ka nakakausap sa mga ex mo. Kasi yan yung makaka-damage eh. Sa relationship ninyo, lalo na mas malalim na yung gagawin yung relasyon sa isa't isa. So, dun sa ginawa niya, tingin ko, 50-50 talaga yung damdamin niya. Tingin ko na mas mahal niya itong ex niya kesa dito sa fiancé niya. Kasi, naisip niya eh, na tulungan, magkaroon ulit ng connection or relationship dito kay ex. Eh, hindi naman talaga matatapos kasi nga may anak sila eh. Pero para magkaroon ng dahilan na hindi maputol yung ugnayan ninyo. At nandun pa yung care at love. Hindi yun awa. Walang awa lang dun sa ganun. Iba yung awa lang eh. Pero alam mo, dude, yung liver disease, mahirap na karamdaman yan eh. Okay. Sobrang rare lang na nakakasurvive sa liver disease, especially if yung liver na yung natamaan. And dito sa Pilipinas, iilan lang yung hospitals na nagki-cater for liver. So for example, bulok na talaga yung liver mo and konting porsyento na lang yung gumagana dun sa liver mo. Papunta na talaga kay Lord yung buhay mo. And yun nga, dun sa mga ospital, 2 lang yung hospital na merong liver transplant. And magkano ang transplant? Hindi po yan bababa ng 1,000,000. Tama. Or unless ang liver transplant mo sa ibang bansa, nasa 1,000,000 pa rin magagastos mo. So, it's only a matter of time na magbababay na itong si Sam dun sa ex-partner niya. So, tingin mo yun yung tumatakbo sa utak ni Sam na, malapit na rin naman kasi to. Intindi mo na lang, matatapos na rin naman to. Kasi tatay naman to ng anak ko eh. Tulungan ko na lang siya and may taning naman na yung buhay. Pero hindi eh. Pero pwede rin. Pwede rin eh. Na parang, dahil alam mong may taning na yung buhay nitong taong to, i-all out mo na para maparamdam mo sa kanya na kahit papano naging best ka pa din para sa kanya. Pero yun nga, it's so unfair doon sa other party. Yes. Na nandyan naman sa'yo, nandyan lang para sa'yo, hindi umalis sa mga panahon kailangan na kailangan mo, ups and downs, kasama mo, siningsingan ka, nagtanong sa'yo ng will you marry me, sumagot ka naman ng oo, nakatakda na yung kasal ninyo ng June 2027. So unfair, dun sa lalaking yon, na bigla-bigla mo na lang siyang bibitawan para dun sa ex-partner mo. Parang, para sa akin lang yun ha. Kumbaga parang, ang unfair naman yun. Na kapag nawala na itong ex-partner mo, pag umukay na, tsaka ka babalik sa fiancé mo. Although wala namang ganung sinabi. Wala pero naman, parang, naiisip ko lang na pwedeng ganun. No? Pero kung may ganun ngang plano itong si Sam, kung nakikinig ka, sana ipaintindi mo doon sa fiancé mo kung ano ba talaga tong ginagawa mo. Kasi kahit kami rin dito ni Titangelo, hindi rin namin pang masyadong maintindihan kung bakit nga ba kaya mong bitiwan ng lahat para dito sa ex-partner mo.
it seems to us na kaya mo eh. And parang nandun pa rin yung pagmamahal mo para sa ex-partner mo. Ang tanong, handa ka na ba sa lahat ng bagay? Like, handa ka na ba na mawala talaga ng tuluyan itong fiancé mo for the rest of your life? Na hindi mo na siya mababalikan. Swertehan na lang talaga kung nandyan pa rin siya kung sakaling matapos ka na dyan sa ex-partner mo. Handa ka ba doon? And handa ka rin ba na mawala na yung ex-partner mo na hindi mo na siya makakasama ng matagal? Tama. Handa ka ba na magsimula uli sa buhay? Kasi kung hindi lahat yung sagot mo doon, maybe it's time to reflect. And huwag ka muna magdesisyon sa ngayon kasi nakakagulo nga naman talaga. Yung may pressure eh, 'di ba? Na shucks, konti na lang yung oras niya. Tsaka partner, tama yung sinabi mo kanina na kausapin mo muna yung fiancé mo. Paliwanag mo kung bakit mo ginagawa yun sa ex mo. Tama ka dun ha. Paliwanag mo yun. Bakit mo ba tinutulungan to ng all out? Para maintindihan ng fiancé mo, hindi yung parang bibitawan mo. Ibang-iba kasi yun eh. Yung bibitawan mo at pinaparamdam mo sa kanya na parang may kahati siya sa pagmamahal. Iba yun. Dapat sinabi niya pa lang, nung una pa lang na, tatay ito kasi ng anak ko. Ayoko naman maramdaman ng anak ko na pinabayaan ko lang yung tatay niya. Kahit masamang tao yan, syempre gusto ko rin, pinoprotektahan ko yung pakiramdam ng bata. Ay, di ba? Ang ganda ng linya Pwede na yun yun. eh. Ang ganda ng linya na yun, dude. Ang ganda nun. Di ba? Pwede yun. Pinoprotektahan ko yung feelings ng bata, hindi na yung tatay. Hindi na yung ex ko. Kaya ginagawa ko to kasi gusto ko makita ng anak ko na yung kadugo niya, yung tatay niya, mahal ko dahil mahal ko siya. Hindi mahal ko lang yung tatay niya dahil para sa'yo, anak. May lusot. Di ba? May lusot. Dahil gagawin ko rin linya yun eh. Gagawin ko rin linya. Alam mo, nadadalatuloy ako. Hindi, pwedeng linya, di ba? Oo, gandang linya. Dude, grabe talaga yung calibration ng utak mo, no? Panglusutan talaga. Yung tipong dead end na. Kaya mo pang lumusot sa pinakamanipis na kanto. Yung eskinita na, kaya mong lusutan, dude. Hindi, kasi bata na lang iniisip mo. Kasi, anong pakiramdam ng isang bata na makita niya yung tatay niya na wala nang tumutulong? Masasaktan. Para man lang mapafeel niya doon sa bata na, nak, mahal na mahal kita, sige, tutulungan na. Malay mo, may ganun silang usapan ng bata na tutulungan natin si daddy. O kung hindi man usapan ng bata, kasi yun ang gusto niyang paglaki ng bata, tanongin siya, ano ba kinamatay ni daddy? Liver disease. Liver disease eh. Pero ginawa ko naman anak lahat. Tinulungan ko yung daddy mo. Kasi malay mo, masisi rin siya eh. Ma, ba't di mo naman tinulungan? Tatay ko rin naman yun ah. May ganun eh. Ginagawa niya yun para sa bata. Tingin ko para sa bata. Sana maunawaan din ng fiancé yun. Kasi hindi niya maunawaan yun dahil hindi naman nila anak yung bata eh. Tsaka Diba? hindi na pag-usapan eh. Hindi na Bigla-bigla pag-usapan. na lang na parang nag-decide siya on her own. Yes. Na ito yung desisyon ko. Mm. And normally, kapag may partner ka, sasabihin mo talaga yung naging thinking process mo bago mo nabuo yung desisyon na yun. Tama. 'Di ba? Para black and white. Tsaka para mas maintindihan, maunawaan ka sa pinakamalalim na paraan ng partner mo. Tama. At kaya kayo magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o kaguluhan sa isang relasyon, dahil hindi mo nga nasabi sa kanya yung lahat, 'di ba, ng dapat mong sabihin. Hindi mo nailahad sa kanya lahat ng dapat mong ilahad. Tama. At kapag nasabi mo yun, mas na makagaan sa pakiramdam yun. So, we wish you the best, Sam. Sana magkaroon ka ng kaliwanagan. Sana mabigyan ka ni Lord ng gift of discernment. Yan. Nang sa gayon, mas maintindihan mo at mas malaman mo kung ano yung magiging desisyon mo sa buhay. Agree. And yun lang, Sam. Ano lang naman sa relationship lang naman, communication is the key. Sabi nga daw, di ba? Kapag napaintindi mo na maayos yan sa partner mo at naramdaman mo naman na nauunawaan niya yung pinapaliwanag mo, gawin mo. Pero kung tingin mong ngumingiwi, sumasama mo ka sa mga sinasabi mo, balansihin mo. Yes. Hilutin mo maigi. Oo. Gawan mo ng lusot. Yeah. Tulad ni Titan Jello.
Ay nako. Anyway, Kabisyo, kami po ay magbabalik para sa programang Top Secrets. If you wanna share secrets, sa raketera@gmail.com. At kasama nyo pa rin ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? This is Sam's Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!